Magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back na naman po sa akin channel. At ngayong araw po ay isishare ko po sa inyo yung diagram tungkol po dito sa ating switchless hazard module or switchless hazard relay. Yan po mga sir. Ito po yung aking ini-install sa mga Honda Click. Yan po 125, 150i, 160i. Yan po. Ito po siya mga sir. Ito po yung ating inasimbol. Ito po yung aking inasimbol. Yan, hininang po natin siya. Yan po. Sa pag-assemble po nitong switchless hazard relay or module, kailangan po natin mga parts na kagaya po nitong nasa ating drawing. Yan po. Dito sa ating drawing, yan, drawing ko na po siya ng mas malaki para po mas maliwanagan po tayo sa bawat parts na yan or mas lalo nating maintindihan. Kasi kung iisa-isahin ko po dito sa pagkakahinang, hindi po natin makikita ng maigi. Yan po. Kaya drawing ko na lamang po ng mas malaki. Yan po. Yan po. Sa pag-assemble po nitong switchless hazard relay, kailangan po natin mga electronic components. Yan po. Yung mga parts, electronic parts. Yan po. At isa na po dito yung ating capacitor. Yan po. Ito pong capacitor na ito ay 1000 microfarad by 16 volts po siya. Yan po. Yan. 1000 microfarad by 16 volt po siya. Yan po mga sir. Yan. Ang isa po nitong capacitor na ito ay tigbi 20 po. Yan. Yan sa electronic shop. Dito sa amin, tigbi 20 ko po nabili sa electronic shop dito sa amin sa Olonga po. Yan po. 1000 by 16 volts. Yan po siya. Tapos, sunod naman natin itong 20 ohm by 1 watts po itong ating resistor. Yan po. Yan. 20 ohm by 1 watts. Yan po. Ang isa naman po nito ay 6 pesos po siya nabili. Yan. Dito sa amin. Yan. 20 ohm by 1 watts po siya. Yan. Sunod naman po natin itong maliit. Yan po. Ito naman po ay 10K by 1/4 watts. Yan po. 10K by 1/4 watts. Yan po. Ang halaga naman po nito ay 5 piso po siya. Yan, 5 piso siya dito sa amin. Yan, 5 piso siya. Yan. Tapos ito pong diode. Yan. Ito namang diode. Ang value naman nito ay 1N407. Yan po. 1N4007. Yan po. 1 ampere lamang po siya ito. Yan. 1 ampere diode. 1N4007. Yan po. 5 piso naman po isa to. Yan. At ito naman ay ang ating transistor. Yan po. Transistor. Yan po. Ang value naman nitong transistor na ito ay yan, BC. Yan. BC547. Yan po mga sir. BC547. Yan po mga sir. Yan, may tatlo siyang paa. Yan. Ang presyo naman nito dito sa amin ay 10 piso naman to. Yan, 10 piso siya sa mga electronic shop. Yan po. Pag bibili po kayo yan. Yan mga sir. Yan. At dito po sa ating connection sa pagkakahinang, yan, gaya po nito, yan, kung makikita nyo mga sir, yan, ganito ko po siya hininang, yan po. Itong resistor na ito po, yan, itong resistor na ito, yan, kung makikita nyo dito sa ating, yan, mini relay, yan, kailangan po din po natin ng mini relay, yung electronic relay ito po. Yan, sa Shopee natin nabibili to, 15 pesos naman to bili ko sa Shopee. Yan, 10 ampere ito. Yan. Ito pong relay na ito, meron po siyang 5 pin yan. Yan. Yung nasa gitna na pin niya, yung paa niya, number 30. Dito sa side, 85. Dito, 86, 87A, at saka 87. Yan po. Ito pong malaking resistor na ito, yan. Itong 20 ohm by 1 watts, yan po. Dito natin nilagay sa number 85 yan. Kung mapapansin nyo mga sir, yan. Ito yung 86, 30, tsaka 85 yan. Dito natin siya nilagay yan. Yung, kung mapapansin nyo yung may guhit-guhit dyan sa ating resistor, yung kulay red niya nandito sa baba. Yan.
yung pagkakahinang niya. Tapos itong wire na karugtong niya sa ibabaw, yan. Yan. Ito ay ilalagay natin sa ating accessories wire sa ating motor. Yan po, sa accessories wire yan. Papakita rin po natin kung saan natin nilalagay itong switchless hazard relay, kung saan natin itinatap sa harness ng ating motor. Yan po. Itong resistor, yan po, makita nyo, nandito siya sa 85 ng ating pin ng mini relay. Yan po. Tapos nilagyan natin ng wire. Yan yung i-connect natin sa accessories wire ng ating motor. Yan po. At sunod naman natin yung diode. Yan po. Yung diode natin, yung may black marking yan, dito yan galing sa number 30 natin. Yan. Yung black marking. Tapos yung may gray marking niya, yung lining niya, yan. Nakita nyo mga sir, yan. May lining siya na gray. Yan. Ganyan po siya style yan. Ganyan siya. Yung gray marking sa 30, tapos yung may black marking sa 30, tapos yung gray marking papunta sa ating 87A. Yan po. Pagdating sa 87A, nilagyan natin ng wire. Yan. Kung may papansin yung mga sir, yan. Nilagyan ko ng wire. Yan. Ito naman yung itatap natin sa ating signal light. Yan. Halimbawa, nilagay natin yan sa left signal natin. Tatap natin sa left signal. Yan po. At sunod naman natin itong ating capacitor. Ito, yan. Mapapansin nyo dito sa capacitor natin, meron kayo makikitang ganyan na may guhit yan. Yan po. Ito po yung negative natin. Yan. Mapapansin nyo naman po, may dalawang paa siya. Yung maiksing paa ay yung negative. Yan po. Tapos itong kabila, yan yung positive niya. Itong may black na yan. Yan. Yung positive line niya, yung positive niya dito sa ating capacitor, nakatap yan dito sa ating 85. Yan. Tap siya kung makikita nyo dito mga sir, yan. Yan dito sa ating yan. Yung isang paa niya sa 85 kasama ng ating resistor. Tapos yung negative line ng ating capacitor, pumunta yan doon sa ating 86 natin. Yan. Yan, nakakita nyo. Tapos ito namang ating transistor, yan. Ito yung ating transistor. May tatlong paa siya yan, yung transistor natin. Yung isang paa dito, yan, ito. Nilagyan natin ng wire. Yan, kung makikita nyo mga sir. Yan, dito ito. Yan, nilagyan natin wire. Ito yung ilalagay natin sa negative or ground wire ng ating motor. Yan, sa negative. Yan, mga sir. Negative. Tapos yung gitna niya, yan, yung gitna niya, ito yung ilalagay natin sa ating 10K by 1/4 watts na resistor, yan mga sir. Kung makikita nyo, yan, di natin makita dito, yan. Ayan mga sir, yung maliit na yan, yan. Yan, maliit na yan, yan. Yung may lining siya, kasi may lining itong ating resistor, yan. May lining siya. Yung may brown lining niya, yan. Makikita nyo. Yung may brown lining. Basta yung may brown lining, dito siya papunta sa ating transistor sa gitna. Yan, sa gitna natin. Yung may brown lining papunta sa gitna ng ating transistor. Yan po. Tapos yung kabilang dulo ng ating resistor, yan, tinap natin dito sa number 87A. Pinagsama natin sila dito sa diode. Yan. Punta natin sa left signal. Tapos yung isang paa ng ating transistor, yung sa kabila, tinap din natin dito sa number 86 ng ating mini relay. Yan. Magkakasama sila mga sir. Yan. Sundan nyo na lamang po yung ating drawing. Yan. Tapos yung 87 ng ating relay, nilagyan din natin ng wire. Yan, mga sir, makikita nyo. Ito yung 87A, 87. Nilagyan din natin siya ng wire. Itatap naman natin yan sa ating right signal. Bali, ang wire po natin dito ay 4. Yan po. 4. Yan. 4 po siya. Yung sa number 85, lagyan natin ng wire. Lagyan natin sa accessories wire ng ating motor yan. Kasi ini-install lang natin ito sa Honda Click. Ang accessories wire ng ating Honda Click ay kulay black po. Ayan, ipapakita ko rin po natin kung saan natin itatap itong ating switchless hazard relay. Yan po.
Tapos yung left signal natin, yan, yung ating left signal, itong 87A at saka 87, walang problema po kahit magkabaligtaran nyo yan. Basta maitap nyo itong dalawang itong 87 at saka 87A sa left and right signal natin. Yan po. Ang signal light ng Honda Click, ang left signal niya kulay orange, yung right signal niya light blue. Yan, itap nyo lamang po dyan. Yan. Tapos yung ground natin, yan. Ang ground ng Honda Click, pag Honda, kulay green siya. Yan mga sir. Yan mga sir, sana po ay may naunawaan po kayo dito sa ating video ngayong araw na to tungkol dito sa switchless hazard relay or module po natin. Yan. Papakita ko rin po sa inyo yung paano natin siya install ito sa ating mga motor, kung saan natin siya itinap na wire, kung saan part ng ating motor. Yan po. At may kita nyo po sa ating video na kung paano siya nag-hazard sa ating switch. Stock switch pa rin yung ating magagamit. Wala na po tayong additional na relay para magka-hazard ka. Yan po, stock switch pa rin po ang gagamitin para mayroon ka ng hazard. Yan po. Basta maitap nyo po ito sa ating harness ng ating motor. At yun lamang mga sir, at maraming salamat po sa inyong panonood, at sana po ay naunawaan nyo po yung aking paliwanag po tungkol po dito sa ating diagram. At yun lamang mga sir, at maraming salamat sa inyong panonood, and God bless po. Ganito siya mga sir, oh. Yan, binalutan ko siya ng shrinkable tube. Yan po siya. Yan. Tapos nilagyan ko rin po ng stick glue sa loob. Yan po. Para hindi magkadikit-dikit yung mga electronic parts sa loob. Yan. Nilagyan ko siya ng stick glue. Tapos binalutan ko siya ng shrinkable tube. Yan po. Ang sukat nitong shrinkable tube ay 25 mm. Yan po, 25 mm siya. Para malinis tingnan. Yan, kapag nilagay na natin sa mga motor. Yan mga sir. Ito yung sample ng ating finished product. Ito po ay install na lang sa mga motor natin. Sa Honda Click. Yan po.